Lima ang lamang ngayon ng Houston Idol at we are in the clutch moments of the game. Oobserbahan lang natin yung postura ng depensa ng Houston dito, no, kung saan sa screen nga itong si Alperen Sengun ay nagda-drop cover kay LeBron. Siguro alam nyo na to, pero sa mga hindi po nakakaalam yung drop cover or drop coverage nga, sinasadya mong maging mababa sa screen at hindi mo sinasalubong ng husto yung ball handler sa pick play. Tulad nga ni Alperito na binibigyan ng espasyo si LeBron dyan. Ang purpose kasi nito ay para ma-check pa rin ng big man ng kapwa niya, big man na nagro-roll ngayon, para hindi siya maunahan sa loob. Kaya kita nating medyo lumapit si Alpi kay Ayton nung papasok na, though kumalas ang depensa ng Houston dito at nahuli po si Eason. Good strong finish kay LeBron to cut the lead to 3. Sa kabilang side, medyo iba po ang ginawang diskarte ng LA naman, nag-switch sila ng tao. Si Ayton napunta na rito kay Reed Sheppard. And feel ko, tiwala naman sina Coach JJ sa kakayahan ni Ayton na magbantay ng guard, kaya rin ginawa nila to. Sabi pa nga niya bago yung Game 3 nung nakaraan na I'm about to show the world I can guard 1 through 5. Though failure ang nangyari rito, hindi po masyadong na-pressure si Sheppard sa depensa niya, pero hindi naman din siya nagpabaya, idol. Angat na sa 5 ang lamang. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Then failure din po kay LeBron to na mag-execute. Hindi naman perfecto din yan, syempre nagkakamali rin yan. Ang ginagawa kasi ng Lakers sa seri na ito, hinahunt talaga nila si Reed Sheppard tulad ngayon na balak nila pabantayin to kay LeBron. That's why may screen para mag-switch sila. Nothing to say naman dito gaano, idol, kundi good defense kay Shep. Kung kunwari hindi niya naagaw to sa pagkakataon na ito, open shot na kay Rui yan or magkakatrouble nga siya, tauhin si LeBron. Good defense talaga, ganda ng agaw at nakasolo 4-0 run siya. So ganyan umatake ang Lakers dito sa crunch time, talagang hahanap si LeBron ng advantage na kaya niyang gamitin. Like ngayon, mismatch na naman ulit kalaban si Sengun, kaya goods na goods to para sa akin kasi kung may player man sa Lakers na kayang umiscore at will, lalo na kung downhill siya, si LeBron yon. Kaso dito lang siya sa second half, especially sa fourth quarter, medyo nag-impose ng sarili niya. 8 points lang siya nung first half, then 17 naman nung second half. Now, baka may mga nagsasabi, idol, na parang napasama pa ata yung pagbalik ni AR this game kasi tag-alat siya sa kanyang mga field goals. Tapos ngayon, imbes na si Smart yung nandyan ay siya. Pero naniniwala naman ako na itong sitwasyon na ito, kahit si Smart pa yung nandyan, ay baka parehas lang yung nangyari. Galing sa closeout ay nakapagharang naman din si Reeves dito. Offensive foul pa nga ang unang tinawag pero wala lang legal guarding position si AR, kaya nung ni-review ay sabi blocking foul na raw siya. Dapat kasi ay parehas na pa ang establish dito kay AR para masabi na may legal guarding position siya, and dapat masyadong in-extend ni Eason yung braso niya, in which dito hindi naman din po ganun yung kaso. So blocking foul, bad break para sa LA, penalty na rin ng mga panahon na ito. So apparently wala, hindi lang talaga para sa LA yung game na ito kasi ganda na sana ng play ni Coach JJ. Tignan nyo, may pamparitong play sila na ganitong backdoor cut ni Ruiz sa pamamagitan ng screen AR. Kita natin na kinover naman ni Amen yung cut na iyan, pero sa AR, hindi naman din tumigil sa pagtakbo at umangat para sa pin down. May screen si Ayton sa kanya, tapos malilito si Sheppard dyan. Akala niya lalapit pa si AR kay LeBron, pero ang nangyari, pumesto na siya kagad sa tres. So perfect execution po ito. Clean look ang binigay kay AR para ikat sana sa 4 ang lamang, pero yun nga, hindi talaga para sa kanila. Hindi lang yan isang beses, pangalawang beses na yan na libre po si AR sa tres. Isang tira na certainly na ipapasok naman niya, idol. Hindi natin pwede sabihin na injured pa siya kasi kung injured yan, edi sana hindi yan nandyan ngayon. Sadyang hindi lang talaga niya napasok. Yun na yun. Mabuti si Ayton nandyan nga, mga idol, para sa putback. Pati itong tres ni LeBron to cut the lead to 1. Kita natin si Sengun na hindi naman inaangatan si LeBron, mga idol, at wala rin pong sumabay sa tira niya. So yung mga pinakita natin ay good quality shots naman, mga uncontested na tira pa nga na kaya nilang i-hit, kaso hindi talaga sila naging clutch sa laro na ito. Ang Lakers po ay pangatlo ngayong playoffs sa 3-point percentage. Baka magulat kayo pero totoo po iyan. Kasama na yung pagkatalo nila this game, pangatlo pa rin sila. Pero in this game alone, tumira lamang po yung LA ng 25.9% from 3. Malayong malayo sa pine-perform nila nung mga unang laro. Ang lalapan niya nung second half ng Game 5, idol, kasi 1 out of 12 lang ang naging shooting nila mula sa labas. 8.3% lamang. At hindi naman din ito sa lack of execution. Kita naman natin mga open shots ito at galing pa sa mga shooters talaga nila. So kung pumasok yung 2 o 3 sa mga iyon, malamang iba po yung usapan, di ba? Kaya hindi lang talaga para sa LA yung larong ito, pero credits pa rin syempre sa Houston Rockets na from 0-3 ay nakadalawang panalo na. Mukhang sila pa nga ang papaboran para manalo sa Game 6 at home court nila yon. Kaya para sa mga Laker fans, ano po ang dapat gawin ng Lakers next game? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang, idol, ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.